Hello! Welcome to my vlog. It's me, Bebang. Eto na naman ako. Aalis lang kami. Nagyaya yung manuyang ko. Bagong sahod. Gusto raw niyang pumunta ng Infinity. Sa totoo lang, gusto lang niya ng Nissin, ano ba yun, noodles, yung may gatas. Meron ba nun? Sa totoo lang, mga kabebs, Nissin lang yung gusto niya noodles, yung may gatas raw. Ngayon, napasubo na sumama rin naman yung kapatid ko, anak niya, at saka apo namin. Naka-tricycle kami. Ngayon, nag-iba yung ihip ng hangin. Dito na lang daw sa Infinity. Mukhang napalala pa ito. Isang noodles lang napunta sa Infinity. Tawa ng tawa yung manugang ko. Ang saya niya, hindi mo mabibili yung tawa niya, pati yung saya niya talaga. Naglilihi na kasi. Sa totoo lang, hinintay na namin yung nag-deliver, nag-order siya ng yung samji, pang samji. Yun. Nung dineliver na yung pang samji, ayaw na niya. Kung ano na naman ang gusto niya, kaya napadpad kami dito. At iba na naman ang gusto ng aking manugang. Kaya pagbigyan na natin, total sa kanya naman pera. At iba na naman ang gusto. Iniwan na nga namin yung in-order niya eh. Hindi pa nga nabuksan, nasilip lang yata, nandun. Iniwan namin sa bahay. Sama-sama lang kami ng apo namin, tsaka kapatid ko. Hindi na nga kami makakain. Gawa ng busog na rin kami. Kumain na kami. Bali, alalay na lang sa aking manugang yan, no? Kaya tuwan-tuwa naman siya. At sinabayan naman ng asawa niya, pati nga anak kong bunso yan naka-red. Nagsikain na kami nito sa bahay, pero kakain pa raw yung anak kong bunso. Ayan, pati yung asawa niya. Pati rin pamangkin ko para may kasabay raw. Sasabayan na sa pagkain. Sige, order na kayo. Kanya-kanya na silang order dyan. At kami nga pinipilit kung ano raw ang gusto namin. Sabi, busog talaga kami. Sa kakapilit nila, yun, nag-order na rin kami ng vegetable salad. Yun lang, hati pa kami ng kapatid ko. Kasi talagang busog na nga kami. At wala naman patawad tong bunso kong anak. Sa bagay, libre. Kaya naman sinamantala na niya. Teacher kasi yung manugang ko. Kaya bagong sahod, yun, nag-blowout na rin siya sa bayaw niya, sa asawa niya. Kami na rin, kaso ayaw namin dahil busog na nga kami. Yung gusto niya makain na Nissin ramen na yung may gatas daw, napalala tuloy. Kaya pinagbigyan na namin, sinamahan namin siya. Makikita mo pa lang yung menu na talagang kahit nabusog ka na, magugutom ka ulit sa sa makikita mo. At kung hindi lang gabi, talagang kakain pa ako nito. Kaso gabi na, nakakatakot ng kumain ng karne pagkagabi, lalo na pag may edad ka na. Ayan nga, nag-order na sila kanya-kanya. At kami lang, nakaupo lang dito, hinihintay lang namin, tinitignan na lang namin sila, tsaka kasi sobrang lamig sa loob. Sinama na rin kami ng manugang ko para daw makapamasyal dahil lagi-laging ako nangangaliskas ng isda. Ayun nga pala yung salad na in-order namin, hati pa kami ng kapatid ko dahil nga busog na nga kami. Nakakaya naman sa manugang ko kung hindi ako kakain. At baka sa kakapilit niya mausog niya kami. Kaya pinagbigyan na namin, total libre naman, bukas may bayad na yan. Tignan nyo naman bunso kong anak, talaga mukha na silang gutom. Pero kumain na sila niyan sa bahay. Kung titignan mo, kara mo talagang gutom na gutom. Hindi pa sila kumain maghapon. Pero kumain na sila dyan. Kaya di naman halata sa katawan. Tignan nyo naman mga kabebs, oh. Yung manugang ko lang kakaiba. Ay sa niyan, magpaprepares na rin kaming katawan yan. At habang naghihintay sa mga order nila, nagtatawanan sila. Nagkakapikunan na. Puro pork barbecue mga order nila, tsaka mga baka, hindi ka pwede sumabay dyan, kaya tingin-tingin na lang ako. At habang wala pa yung mga order nila, dahil nauna yung order namin vegetable salad, kinain ko na, nilantakan na namin dalawang kapatid. Madaling makabusog kasi pagkagulay. At sana tuwing sahod ganyan lagi, tsaka dapat hindi gabi araw para naman makarami ako. Nakatiming talaga itong pamangkin ko si Kiyo. Malakas yung pakiramdam nitong Kiyo na to. Hello Kiyo. Naubos na nga namin yung vegetable salad. Naghihintay na lang kami makatapos silang kumain at aalis kami magkakape. Kaya nagpapabili ako ng isang milk tea. Na 2 kutsara lang akong vegetable salad. Talagang busog na ako. Pinaubos ko na lang itong sa sister ko. Pagdating sa gulay talaga, madali ako mabusog.
Sa totoo lang mga kabebs, araw-araw puro gulay na lang, madalang lang ako magkarne kaya nauumay din ako sa gulay. Dahil hindi pa rin maubos ng sister kong vegetable salad, pinilit pa rin niya yung gulay sa akin. Tumitingin ng menu yung apo namin, akala mo alam niya, mag-o-order na siya. Akala mo na matanda na si Baby Cloud, tumitingin talaga siya, o-order na raw siya, makakain niya. Sige apo, order ka, pa-order mo kay Tita AC. Apo nga pala ng kapatid ko yan. Yan ang mahawak. Apo niya yan. Panganay na apo. At kahit saan kami magpunta, sumasama. Nasanay na rin sa kakagala-gala kahit gabi. Lagi naman biglaan yung paggala namin. Walang schedule eh. Kapag sineset naman namin, hindi naman natutuloy. Kaya yan, laging biglaan. Kaya dapat lagi kang ready. Kung hindi, wala. Maiiwan ka. Madalang lang naman ako nakakagala. Minsan bilang ng ilang buwan. O ito na, makakain na yung mga anak ko. Nagkakayaan pa. Tignan nyo naman, talaga mabibitin sila sa kanin. More yung meat nila, pero konti yung rice. Kasi dahil mahal yung rice, bali nag-extra rice lang silang tigi-isa. Ayan ang paborito ko, kaso hindi pwede. At pagkatapos nga na pala nilang kumain, bumaba kami sa kabila na naman. Gusto na naman daw mag-milk tea ng aking manugang, si Buntis. O, dito na kami sa Adika Coffee Shop. Ito yung madalas na namin pinupuntahan at suki na namin. Tsaka isa pa, malapit lang sa amin to. Kahit maglakad ka lang. Dito sa Adika Coffee Shop, ang paborito kong milk tea, wala nang iba. At saka mayroon pa pala isang sagu. Yan ang paborito kong milk tea. Yan lang madalas kong kinakain at gustong gusto kong lagi kong pinapa-order. Kaya pag nagpapabili ako sa mga anak ko, ito lang Adika Coffee Shop o kaya sagu. Trusted ko na ito kasi masarap ang milk tea nilang. At syempre pag nandito ka na sa Infinity, sulitin na yung paglalakad para naman malaglag yung kinain, yung taba-taba, bilbil. Kapag kasi gabi na maraming tao dito, di tulad ng pagka-araw, wala masyadong tao. Tapos na kaming nag-milk tea, ito naman, nagkakayayaan na naman ng mga bata para mag-bike. Yung pamangkin ko at saka yung anak ko at saka ako lang nagbabike dyan. At ito nga palang apo namin, gusto rin yan sumakay ng bike. Nagpapabideo kay lolay niya. Tinuturo niya yung bike. Gusto niya sumakay. Ang dami niyang tinuturo, lahat gusto niya. Nakakangawit na yung paghawak ng bata. Dahil nga nakikita ako ng apo, nagbabike ako, gusto niya sumakay. Ang sarap maging bata ulit nagbike ako dyan. Kasama yung pamangkin ko. Nag-ikot-ikot lang kami dyan para malaglag yung kinain. Tinuloy ko lang naman yung oras ng anak ko kasi kalahating oras yun. Plus kalahating oras dun sa manugang ko. 1 oras. Tinuloy ko lang, sayang naman. 150 yata yung binayad nila dito. Di ko alam. Last kasi nagbike kami dito, 100 lang eh. Di ko na tinanong kung magkano. Basta inubos ko lang yung oras, sayang naman. Nag-ikot-ikot ako dyan. Adjustable nga pala yung seater ng nito bike kasi pagka mataba ka, i-adjust mo. Kasi kanina pina-adjust ko nga yun dahil hindi ako magkasya. Dahil pambata lang yan. At mayroon naman pang bata, pang matanda, tsaka pambata. Sobrang nag-enjoy naman ako sa kakabike. Na-stretch yung mga paa ko. At gumanda naman pakiramdam ko sa paa ko. Hindi na masyad mabigat. Thank you for watching. Bye-bye!